Almost 40 years nang nagtitinda ng palabok at spaghetti ang tindahang ito. At di naman talaga may pagkakailang binabalik-balikan sila ng kanilang mga parokyano. Ang nasa likod ng mga pagkain ito ay si Nanay Celia Sison. Sa tinagal ng panahon na nakatayo ang kanyang negosyo, ay nananatiling mura ang presyo ng Celia's Special Palabok and Spaghetti. Kaya naman tunghayin natin ang kwento ni Nanay Celia. Ako po si Celia Sison na nagtitinda rito sa Gagalangin Market ng palabok spaghetti. Nagsimula itong pagtitinda ko noong time na dati kasi nagtitinda ako ng manok, gumagawa ako ng mga tusino langganisa. Bigla kaming nag-down. Ngayon naghanap ako ngayon ng pinaka-administratibong paghanap buhay para meron naman kaming source of another income. Kasi nag-down kami. Ngayon naisip ko, umano ko sa Panginoon kung anong dapat kong hanap buhayin. Ang parang inano niya sa akin, mag-ano ako ng palabok. Mula nung naano ko yung palabok, sa awa naman ng Diyos, nag-boom naman siya. Hanggang sa ngayong dire-diretso ang pagtitinda ko ng palabok tsaka spaghetti. Yan ang naging source ng income namin magpamilya. Diyan kami nabuhay, Bali, nagsimula ako nito, ano pa lang apo ko noon, isang taon pa lang, yung una kong apo. Magpo-40 na rin. Nagsimula ako noon, anong 90, hindi ko na matandaan. Pero matagal na to. Dito lang ako sa gilid-gilid. Pag nagkakahulihan, sa bangketa, nagkahigpitan, pupunta kami rito, pupunta kami roon, hanggang sa permanente na dito na sa gilid. Kasi nagkakahirapan kasi rito. Ito ang naging naging main na source of income namin. Pati sa mga apo ko, sa mga anak ko, sa mag-asawa, ito rin. Dito lahat namin kinukuha. Ang pangangailangan namin sa araw-araw. Pati sa mga ibang pangbabayad ng mga obligasyon namin sa araw-araw, sa ibang tao, gano'n. Dito ko kinukuha. Okay naman, habang nagtatagal yung palabok, hindi ko binabago yung ingredients niyan. Kaya hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin ang mga suki ko. Mahal at mura yung mga ingredients, binibili ko para hindi nagbabago yung pagtitimpla ko ng palabok. Saka spaghetti. Noong unang-una kong pagtitinda, ang naging presyo ko lang dyan, 20. Noong unang-una, wala pa akong ganitong pwesto sa gilid. Nag-aalok-alok ako dito sa loob ng palengke, hanggang doon sa may simbahan, sa mga tindera. Hanggang naisip mo dito sa Eskinita, dito kami nakatira nung araw sa loob. Magpwesto na ako ng lamesa. Noong na ako, unti-unti naman yung pagtitinda ko, nag-boom siya. Tinangkilik naman ng mga tao. Lumakas na lumakas. Hanggang sa ngayon, tinatangkilik pa rin nila. Hanggang umabot sa halagang 40, nagsimula ako sa 20 hanggang 40 pesos. Lang ako magtaas pa konti-konti. Hindi ako taon na binibilang bago ako magtaas. Naman piso, lima-lima lang naman. Kasi rin ako ng mataas na presyo. Gusto ko yung pangmasa talaga rin. Masarap na pangmasa naman ang presyo. Kumikita naman, nakakaraos. Maganda naman. Pero hindi ka mukha nung araw na hindi ganong maganda ang kita. Kasi ngayon, mataas ang puhunan, malita lang ang kita mo. Nung araw kasi, maliit lang ang puhunan, maganda kita. Talagang ganun, iaano mo na lang na makarami ka ng styroon, makarami ka ng benta para maganda rin ang kita. Tapaliba 5 piso, 10 piso sa isang sa dami ng styrofoam na nabebenta namin, ang ganda rin ang kita. Tradisyonal pero napaka-saucy ng palabok ni Nanay Celia. Ang kanyang sahog,
kampaling na chicharon, itlog at pork giniling. Sa spaghetti naman, ito yung kanyang ipinagmamalaking Italian style. So asahan mo hindi ito yung matamis ha, pero ang gamit niyang karne dito ay baka. Kung natatakam ka na, huwag na nating patagalin. Tikman na natin to. Pa natin, 40 pesos na palabok ni Nanay Celia. Dalawang spaghetti, 40 pesos din. Pinakasikreto ko dyan, ang alam ko lang, mahal ko yung trabaho ko, yung pagmamahal. Kailangan yun. Kailangan kasi love mo yung trabaho mo, yung hanap buhay mo para hindi nababago ang pinaka-main ingredients niyan, pinaka-ano niyan. Hindi na tinatrabaho ko yan dahil sa gusto ko, mahal ko yung trabaho ko. Nagpapasalamat naman ako sa kanila, sa mga suki ko, na sa mula noon hanggang ngayon, ay tinatangkilik pa rin nila ako. Anong araw, bata-bata pa ngayon, halos may mga puti na edad, tinatangkilik pa rin ako. Pati yung mga naging estudyante nung araw sa mga eskwelahan, nakapag-asawa na sila, pag naluluwa sila ng Maynila, from Cavite to Laguna, pupunta sila rito, dinadaanan pa rin nila ako para bumili sila ng palabok. Nakakatuwa nga yung ganun, may mga anak na sila, dito pa rin sila sa bumibili. Kasi nasabi nila, ganun pa rin daw ang lasa ng palabok ko. Kaya natutuwa rin ako. Matatagpuan to sa Pampanga Market, dito sa Eskinita, sa gilid ng Pampanga Market, sa harapan ng Osmeña. Nagsisimula kami magtinda ng 7 o'clock hanggang 6 ng hapon. Dire-diretso, hindi na kami nagsasara. Sa loob ng 4 na dekada ay wala akong binabago sa timpla ko at pinasasarap ko pa.